Hi guys, antok na kami. Kakatapos pa lang namin sa sa fingerprint. On process pa rin kasi yung namin, yung sa license by endorsement. Yan. So, ayun, at least tapos na i-mail na lang namin to sa criminal background checking na center doon sa Pagod. Tapos na ang aking 5 days na duty. Grabe, sobrang toxic na itong ngayon. Itong duty ko ngayon. Itong 5 araw. Grabe. So yun guys, dumuti ako ng 4 hours lang. Pinapasok ako kasi kailangan ng reliever. So yun, not bad. Uwi na ako ng alas 3, no? Stress na ng umaga. What's going on guys? Maglalaro kami ni Nika ngayon tennis dyan lang sa may high school. And it's a good Friday 2024. Grabe. Yeah, officially 3 years na kami dito sa Amerika. Pero hindi pa 3 years sa work, no? Kasi nung dumating kami noon March 22, 23, ganun. Tapos mag-Holy Week din. So ayun, those were the days na nasa Mississippi pa tayo, no? Nasa Mississippi pa kami noon guys. Balikan nyo yun, no? Yung house tour ng ng agency. Yung house tour ng ng yung apartment na provide ng agency sa amin. Balikan nyo yun. Nakakatuwa lang. Hindi ko ma-imagine. Yung time na yun parang naisip ko, ano ba yan? Tagal-tagal naman ng 3 taon. Tapos ngayon matatapos na, no? Malakas boss ni Manong dyan. Ninigaw pa. Hey guys, dito kami ulit sa Northridge. Napangit ng boss ko ngayon kasi nasa mid ako kanina. Sinika kasi biglang babe! Ganun, syempre nagulit ako. So yun, off na naman. So yun po, natalo ako. May nakalaro ako dito na Korean. Talo po ang Pinoy sa Koreano. Pero okay lang yan, partida lang yun. Isang taon pa lang ako naglalaro eh. Hindi siya kasi nagko-compete na talaga siya. Sa? Dito. Talaga? Sinakasabay na ako. Pwede ka na pala Oo, pang competition. So yun. Ayun si Madam, ang galing na niya. Hindi na ako pwedeng maging easy kay kay Madam. Kasi talagang pang badminton. Oo. Yan. Yeah, you too. Bye. Putang ko nga. Wala siya. Dapat sana tawagin mo. Oo nga eh. Grabe, nakakainis yung ganun guys, no? Sinong guilty sa ganun? Yung tipong kakakilala mo lang sa isang tao, tapos parang nung nagkita kayo, tinawag ka niya sa pangalan mo, tapos ikaw hindi mo siya maalala yung pangalan niya. Ito nakakahiya, no? Nakakahiya talaga. Nakakainis naman. So ayun, ito kami ng TJ Maxx. Sana mukhang madilim na yata yung video. So yun, TJ Maxx kami. Bibili niya ako ng mga damit. No siya. So ayun guys, grabe. Pumila kami sa Whataburger, no? Ano yung fast food yun eh. Sarap din dun.
Grabe, nasa drive-thru kami ng 40 minutes. Tanong kung okay na ba o ano. Sabi nila, ang dami daw nilang order. Siguro online yun, no? Uso na kasi dito guys yung mag-order kang online. So siguro sa dami ng mga or dami ng mga tao na, ano, na nag-order online. Dapat yung mga yung mga pupunta sa store ang priority. Yo, what's up guys? Sinusulit natin ng day off, no? 5th day off ito. Bukas may pasok tayo, isang araw lang. Ang hirap, no, pag kasi yung schedule ko guys, para akong duty ng 5 days na tuloy-tuloy. Kasi parang 3 days duty, 1 day off, tapos 2 days na duty, and then 5 days off. Kasi lang parang tinitreat ko yun as parang 5 days off, ay 5 days na duty. Kasi diba, parang ganun nga rin naman na eh. Ang hirap lang din, no, hindi porke parang mayroon kang 5 days off, parang hayahay na. Kasi 12 oras ka nasa impyerno, guys. Sino mga nasa ER dyan? Relate much. Parang 5 araw mo gagawin yung sunod-sunod. Diba yung day 1 mo pa lang ng ng off mo, parang ano ka nun eh, parang lutang ka nun eh. Day 2 parang naghihil pa yung katawan mo, no? Day 3 ng off mo, yun na, medyo nag-start ka na mag-recover, pero alam mo yun, tamad mode. Day 4 parang yan, lalabas ka na yan eh. Day 5 may inis ka na naman kasi duty ka na naman sa impyerno kaya bukas. Yun nga. So in today's video, itakal natin, alam ko marami sa inyo na nasa Pilipinas or saan man nasa kung saan man, malapit na kayong pumunta dito. Karamihan sa inyo nag-aantay na lang kayo ng interview date kasi or naantay nyo mag-current, pero you're one step closer na makarating dito sa US. Pero of course, ito yung mga konting bagay na kailangan alam nyo bago kayo pumuntang US, para may prepare kayo at least. Kailangan, nagma-merge kasi ako eh. Sorry. Ayan, guys, sa culture, marami na kayong alam dyan. Marami na tayong tinatopic about culture, kaya balikan nyo. Pero ito yung mga konting bagay na at least may dala kayong ganto or something bago kayo pumunta ng Amerika. Unang-una dito guys, pocket money. Yung agency namin noon, sabi nila kahit di kayo magdala ng ng pocket money kasi may stipend kayo every week. So hindi naman lahat ng agency ganoon, 'di ba? So pero kami at least nagdala kami ng pocket money namin. Based sa mga friends ko na pumunta dito na na merong under direct sila, no? At least sana may allowance kayo na $1,000 per month. Yan. Kumbaga parang yun nga, alam nyo naman ibig sabihin ng allowance na yun, no? Yung baga parang panggastos nyo habang hindi pa kayo nakakahanap ng ng apartment kung saan man kayo titira, di ba, habang nag-i-scout pa kayo or habang nandun pa kayo sa parang accommodation ng agency nyo, habang nag-i-scout kayo ng ng talagang apartment nyo habang nagwo-work kayo. Kasi syempre, di ba, dito kasi pag nagharap ka ng dito kasi parang pahirap na ng pahirap eh. Promise, pahirap na ng pahirap makahanap ng apartment, lalo na sa mga magagandang or mga yung mga decent na mga lugar, no? Safe na neighborhood, mga ganyan. Kailangan parang 6 months ahead kayong 6 months ahead nyo na silang sinasabihan na na mag-reserve, or 3 months, hindi lang ako sure, no? Siguro 3 months ahead dapat nagsasabi na kayo dun sa nag-i-inquire na kayo ng ng apartment. Yan.
Pero kung kakarating nyo pa lang at parang hindi pa kayo nakapag-secure ng yung talaga yung apartment nyo, at hindi pa kayo nagtitingin kung saan banda, so saang neighborhood kayo, ano nyo yun, magana ng apartment, mag-arrange ang apartment na matitirahan nyo, okay talaga magdala kayo ng pocket money para may pang gastos kayo, may pangkain kayo, may, alam nyo yun, may pang sa mga necessities. Hindi pang luho pero okay lang naman, nasa sa inyo pa rin, buhay nyo pa rin yan, no? Pero yun nga, tiis-tiis lang habang hindi pa kayo nakakahanap ng matutuluyan nyo, dala kayong pocket money. Nga, at least sana 1,000 per month, yun ang allowance nyo. Yan. Sunod, alam nyo naman na dalawang malaking luggage ang pwede nyong dalhin as per airlines policy. So ayun guys, nandito kasi ako sa Northridge. Wala akong spot ngayon kasi parang ang dami nagpa-practice. So doon na lang ako sa apartment. Ayoko na nga sana maglaro doon. So ayun, alam niyo naman, dalawang malaking baggage or luggage ang pwede nyong dalhin. Baka naman kasi lahat ng mga may sentimental value ng mga damit nyo, dalhin nyo, wag please, iwan nyo na. Pagdating nyo dito parang, alam nyo yun, dadami ang ano nyo ang ginto nyo bili kayo ng bili ng damit nun, sigurado. Tapos maiipon yung mga damit nyo, promise. Doon ba kayo sa state na malamig? I'm sure alam niyo na yan. I'm sure alam niyo kung anong klima doon sa state na pupuntahan niyo, kasi sigurado yan. Ngayon kayong nag-aantay lang, research kayo ng research diyan. Pero yun nga, necessities na lang sana ang dala niyo. Yan. Kasi ang bilis, guys, ang bilis mapuno ng luggage. Promise. Tapos hindi nyo mamalayan na over na kayo dun sa weight limit nun. So kayo maiinis kayo na parang ayoko sana tanggalin to, gusto ko sana to dalhin, mga ganun. Syempre normal. Tapos yung sa mga marunong mag-drive dyan, no, mag-secure kayo ng ng international driver's permit. Wala naman kasi talagang advice kung talagang kailangan ba to o pero makakatulong naalala ko kasi nung kumuha ako ng driver's license dun, pinakita ko yung international driver's permit ko. Parang sinabi nila, ano gusto mo na mag-exam ngayon? Parang medyo aral naman na ang konti na ayun, nag-take na ako agad. So yun, alam ko parang hindi ko sure ang tingin ko lang dun sa international driver's permit is makakatulong sila na parang malesen yung time yata ng kung may practical man lang, or baka hindi na kayo mag-practical. Hindi ako sure kung sino man dyan nakakaalam ng ganito, comment kayo. Pero sa mga hindi pa marunong mag-drive dyan na nag-aantay kayo, lalo na kung priority date pa lang yung inaantay nyo, no, matuto kayo na mag-drive, promise. Kahit feeling nyo magsusurvive kayo dito na hindi kayo magbibili ng sasakyan, pa rin, number one necessity pa rin talaga sa Amerika ang mag-drive. As in, ang lalaki ng kalye, hindi lahat ng lugar accessible ng public transportation. May Uber nga, pero iba pa rin kung kayo may control Karamihan ng Uber na sasakyan nyo dito, kalat ng mga ng sasakyan nila. Hindi tulad dyan sa Pilipinas, di ba? Parang pagandahan sobrang linis ng ng mga sasakyan ng mga ng mga Grab driver. Dito parang bahay nila yung sasakyan. Ewan ko kayo kung okay lang sa inyo yung ganung setup, puro Uber na lang. Pero para sa akin gusto ko, kaya nga tayo pumunta dito sa Amerika para maging para maging independent maski sa pagmamaneho, maski alam mo yun, sa saan man gusto niyo makarating, tayo yung may control.
So, I guarantee, no, matuto kayo mag-drive. Ayan. Kasi, sure ako, hindi lahat ng, hindi, yung sa mga nanonood dito, no, hindi lahat mapupunta sa city, hindi lahat mapupunta sa Washington DC, Virginia, Maryland dahil may napakagandang public transportation system. Hindi lahat mapupunta sa New York City na hindi talaga necessity ang sasakyan, kasi kung magkaroon ka mo ng sasakyan doon, saan mo ipapark? Baka hindi mo natanggalin yung sasakyan mo doon kung makahanap ka ng parking spot. So yun, karamihan suburb or magandang town na walang public transportation. So yun nga, matuto kayo mag-drive. Importante to. It will save you a lot. Tapos kung ako sa inyo, kung pwede lang, no, kung pwede lang, kung kaya nyo lang na kung meron kayong diyan, magdala na kayo ng mga yung mga may naipon, lalo yung mga nakapag-abroad diyan. Dali nyo na, i-max out nyo na yung pwedeng yung pwedeng dalhin na pera dito sa Amerika. Alam ko $10,000 yun ang limit. Over that, kailangan kailangan i-declare mo yung amount ng money na dadalhin mo kung mag-over ka man sa $10,000 na dadalhin mo. Kasi kung babalak kayo bumili ng sasakyan na nandyan pa lang sa Pilipinas, dito sa Amerika, magdala na kayo ng mga extra nyo. Kung bibili natin kayo ng brand nyo, at least pang down payment nyo, di ba? At least $4,000, $5,000. Yun, ganun. Kaya lang, habang nagluluto tayo, no? Gawa ako ng smash burger. Habang nag-aantay kayo pumunta dito sa US, no, alamin nyo kung may Filipino community doon sa lugar na pupuntahan nyo. Advice ko lang, no, pag may kakilala kayo na nandun sa isang state, kunyari nasa Tennessee, minsan kasi na-overwhelm tayo, di ba? Tatanungin natin, kamusta sa sa gantong town? Ano kayang doon? Anong balita doon? Kamusta kayang pamumuhay doon? Karamihan kasi ng tao hindi rin alam kung anong pakiramdam, kung anong meron doon, kung kamusta ba doon sa lugar na yun, no? Ang laki kasi ng isang state, At tulad na may mga nagko-comment sa akin, "Sir, kamusta kaya dito? Kamusta doon sa Montgomery? Kamusta kaya sa anong part ng Alabama?" So, ang hirap sagutin kasi hindi ko talaga alam dahil malayo talaga yung mga yun. Siguro mga 3 hours drive. So, diba, parang wala naman reason para pumunta doon ko. So, hindi ko alam kung anong meron doon. So, yun, gaya na sinabi ko, no. Alamin niyo kung may Filipino community doon. And then, kung meron man, diba, may connections na. Kasi syempre, yung mga Pilipino naman na-excite yan na alam nila, may bago pupunta dito. So, 100% tutulungan kayo ng mga yan. Either, tutulungan kayo na, maka-adapt sa culture, and karamihan nagpapamana ng mga gamit, no. Ayaw nyo ba yun? Parang kami, kung sino man may pupunta dito sa sa itong dito sa lugar namin, no? Mapapamanahan ng mga kung ano-anong gamit. Kasi syempre wala na kaming balak dalhin yung mga yung mabibigat dito, yung mga lamesa, mga ganyan. Benta na lang ng murang-mura. Baka nga yung TV hindi na namin dalhin. And ito nga pala, no, importante importante. Ito guys, importante rin to, lalo na yung sa mga may anak na pupunta dito na school age. Alam niyo yun. So, make your research na, guys. Make your research na about saan kayo kukuha ng apartment. Anong county, anong town. Kasi dapat alamin nyo kung anong malapit na school nandun. Ang pagkakaalam ko, no, kung ipapasok nyo sa public school yung mga anak nyo, dapat same kung saang county kayo titira. Doong county ng school sila pwedeng mag-enroll para pwede sila ng school bus.
Alam ko, pwede sila pick upin ng school bus. Kung ang yun ang pagkakaalam ko, no, kung sino man may nakakaalam diyan, comment kayo. Ulitin ko lang guys, yung sa mga damit, no. Let go nyo na yung mga yung mga feeling yung may sentimental values. Well, siguro pwede, no, pero wag niyo naman dalhin yung buong aparador niyo. Ang hirap guys. Kung yung pupunta kayo dito tapos alam niyo maglilipat-lipat pa kayo. Ang hirap, maraming gamit, sobra. Tapos syempre, ang hirap naman din, 'di ba? Kung hihingi ka ng tulong ng iba, ang hirap istorbohin yung oras nila. So, as much as possible, pack light. Yan. Or, yung mga necessities na lang, kung malamig man yung pupuntahan nyo, di ba, na-discuss na natin yun. Minsan, layers na lang, pwede na yun. Dito na kayo bumili ng mga makakapal na mga mga damit nyo. Ayan, bago kayo pumunta dito, kung may mga kakilala na kayong mga Pilipino, tanong nyo na. Magkano ang mga average na rent? Yan, ganyan. Para may budget, may nyo na kayo, may idea na kayo. Kasi, yun ang pinakamalaking chunk talaga sa sahod natin, no? Rent. Sunod, car, kung bibili man lang kayo ng brand new, yan. Kung wala kayong alam sa mga cars, okay yung brand new, guys. Pero wag naman kayong kumuha ng mga top of the line na parang $600 to $700 per month ang tawag dito, mababaw sa sahod nyo. Siguro okay na yung mga, hindi naman sobrang base model, no? Para mag-enjoy kayo, no? Siguro mga second tier from baseline model, yun ang kunin nyo. Yan, para safe. Para ma-enjoy nyo naman yung mga features, no? Pero, kung may alam kayo sa cars, and kumuha kayo ng mga modelong cars na hindi naman yung sobrang napag-iwanan na. Wag na yung mga tipong 2006, yung mga ganyan, sobrang layo na. Siguro mga safe pa, kung mga used, no? Safe pa mga mga 2015 and up. Yan, yung ganyan. Okay yung mga yan. And, of course, research kayo sa mga reliable na mga brands. Ang hirap kasi may mga hindi ako nagne-name walang brand bars dito. Ang hirap lang naman din kasi sa mga cars, no. Minsan gusto natin yung mga ganon, yung mga ganitong brand na to kasi sa Pilipinas luxury yung mga yon, dito abot kaya na. Pero research nyo yung reliability nila. Kung balagi bambay nasisira doon, 'di ba? Ang hirap naman na mag-own kayo ng gantong brand tapos lagi niyo pinapasok sa kasa para ipaayos imbes na ipa-maintain. So ang hirap ng ganun, mapeperwisyo pa yung oras niyo. 'Di ba? Anong gagamitin niyo? Kunyari may duty kayo tapos or yung anak niyo kailangan ihatid papunta school or tapos masisira pa yung car, 'di ba? Ang hirap ng ganun. So, mag-research kayo sa mga reliable brand. Siguro okay mag-umpisa sa mga reliable brand tapos in the future, pag nakaipon-ipon na second car nyo, kumuha kayo ng nung gusto nyo na, no? Yung gusto nyong brand talaga. So, yun lang naman. Alam ko, dala nyo naman yung diskarte sa buhay nyo. Pero, ito yung mga bagay na feeling ko mahalaga lang na alam nyo bago kayo pumunta dito sa States. Yan. Lalo na yung budget, no? Ulitin ko lang yung budget. At least 1,000 per month ang ang allowance nyo. Isipin nyo kung alamin nyo kung ilang buwan kayo magi-stay dun sa sa libreng housing ng agency nyo kung may ganun man. Swerte kung may ganun. Karamihan kasi 2 to 3 months, no, libre pa yung housing. Tapos sa loob ng 2 to 3 months na yun, yung iba nag-i-start na, diba? Of course, isipin nyo, kailangan i-supplement nyo yung sarili nyo sa months na hindi pa kayo sumasahod. So, kaya ako sinasabi na at least man lang na 1,000 per month para may pang emergency kayo. Meron kasi nangyayari, no, hindi pa nasa-set up yung mga health insurance, may biglang sumakit ang ipin, kailangan bunutin. Grabe guys, ang mahal ng dito ng dental, no. May kaibigan ako, parang $900 yata yung pabunot lang yan, tapos i-root canal. So parang sa atin, 'di ba, ang mura-mura, no, pero namamahalan tayo. So ganun, magtabi kayo pang emergency. So yun guys, next portion is sagot-sagot tayo ng mga tanong ng mga nasa comment section. Alright, here we go. Gumawa pala ako ng aking smash burger, guys. Ang sarap.
Parang ano na to parang $6 na to sa labas Siguro hindi ko ma-mention lahat ng mga nagtatanong, no? Sensya na. Kung nasagot ko na ba to? Sabi ni Ken Popping TV, Boss Marv, may Uber service ba dyan? Para for the meantime, maka-sideline ako bago makahanap ng work. Dependent kasi ako ni Mrs. na nurse, tapos ako medtech. Thanks po. Oo, meron. Pag nakuha mo na yung green card mo, pwede yun gawin. Or pwede mo gawin na Uber, tsaka kung yung sa mga parang driving services na rin naman parang do Uber Eats, tapos mga DoorDash, mga ganyan. So, okay yun. Okay na sideline yun. May nagtanong, magtatanong ba kung safe sa Montgomery, Alabama? Ang dami na nagtatanong sa akin ito, no? So, ito yung sinasabi ko pasensya na po kung hindi ko masasagot yan. Lahat naman ng county merong side na medyo hindi maganda, tsaka may part na okay. So, ang Montgomery kasi ano na yan, capital yan ng Alabama. So, sure ako na okay naman dito. Kung sa safe, di ko rin masasagot yan pero sure ako okay naman din dyan. Kasi kung dito nyo, tatanungin nyo ako kung safe ba dito sa Tuscaloosa. Meron din part dito na hindi rin Overall, yung pakiramdam ko is safe naman. Kumbaga parang hindi na natin maiwasan, may mga ganun talaga nangyayari. Pero in majority, parang hindi ako natatakot Sabi ni Yanix Palermo, anong kamerang gamit mo, sir? Parang gusto ko din mag-vlog. Sabi din ng asawa ko, mas mahirap ang board exam sa Pilipinas compared sa NCLEX. Agree ba kayo? Sa unang tanong mo, sir, ang camera ko is GoPro Hero 8. Kina-color grade ko na lang to sa editing software, kaya para palitawin lang yung mga kulay. Yung Hero 9 ko nasira. Oo ba? Nilublog ko lang sa tubig. Tapos nasira, 'di ba? Sabi ang GoPro ngayon daw hindi na daw nasisira sa tubig. Nasira. So yes, agree ako yung NLE natin mas mahirap sa NCLEX. Yung NCLEX, magsha-shutdown na yun kapag feeling niya, pasado ka na, tama na yung paghihirap mo. Or, bagsak ka na, huwag ka na maghihirap mo, next time na lang. Yung NLE natin, 2 araw, di ba? Grabe. Tapos, hindi mo pa malalaman yung result, parang 2 buwan pa, 2 buwan ka nagdudusa na parang papasaba ka ako, So, I agree, mas mahirap NLE natin. Feeling ko kasi, dahil parang bachelor's na rin na parang kasi yung NCLEX NCLEX RN exam lang naman siya para maging RN ka, hindi naman ibig sabihin na BSN na rin yung mga tao ayun. Ako ko lang, sa tingin ko lang ganun. Pero parang mas naisip ko, mas mahirap yung preparation ng NCLEX kaysa sa NLE. Yung NLE kasi aral na tayo dyan. Yung NCLEX parang kasing sa dami ng topic, hindi mo alam kung ano lalabas kasi sa NLE, di ba? Kahit mahirap yun, alam mo parang psych lang, med-surg, MS Psych. Yun lang yung topic na to. Funda lang talaga lahat yun, di ba? Gusto ko lang mag-thank you sa mga nakaka-relate, sa mga dun sa US journey ko at saka nursing journey ko. Tulad ni sabi ni Justin Lloyd Pachero, sabi niya parang pares pakam ng pinagdaanan. So thank you tsaka sa mga yung mga na-inspired diyan. So hindi po nagtatapos lahat sa na-inspire kayo at pagdating niyo dito. Meron pa rin mga challenges. Pero of course, ako sa tingin ko, yung challenges na yun is sobrang saglit lang. Sa Pilipinas yung challenges hanggang mamatay ka na challenge. Dito hindi, yung challenge na yun is adjustment lang siya na ilang buwan, tapos after nun hayahay ka na Yung isang reason ko rin kung bakit gusto ko dito sa Amerika, achievable ng short period of time yung quality ng buhay na gusto mo. Kahit hindi ka pa nag-own ng bahay, in 6 months to 1 year, mapupuno mo na yung apartment mo. Komportable ka na yan, promise. Sa Pilipinas, wala. Hindi natin ma-achieve yun.
Dito isang taon lang, mapupuno mo na yung apartment mo, promise. Sa atin sa Pinas, puti na yung uwak eh, wala pa rin. Uy, gusto ko lang, teka lang. Gusto ko lang i-mention si nurse photographer. Kung hindi nyo kilala yung si nurse photographer, search nyo, okay yung mga vlogs niya. Gumagawa rin siya ng mga journey niya about sa pagmamigrate. And, gumagawa siya ng video podcast sa yung mga nurses na ini-interview niya na nandito na sa US. So, gusto ko lang i-mention si nurse photographer Daniel at congratulations, visa issued na yata siya sa atin. Kita-kits dito sa US. Sabi ni Okoy Bernal, Sir Mervs, malapit na matapos yung contract nyo. Bibili na ba kayo ng bahay at saan state po kayo lilipat? Oh, shout out naman po Oro Valley Hospital, Arizona, Filipino nurses. Sa AR din po pala ako. Oh, nice! So, inuulit ko lang shout out daw kay Okoy Bernal sa Oro Valley Hospital, Arizona, Filipino nurses. Yun. Kamusta po kayo dyan lahat? And keep safe everyone. Yung sa tanong niya, malapit na matapos yung contract namin. Bibili ng bahay, di ko pa alam, siguro pa 1 year muna doon, and then sa loob ng 1 year tingin-tingin muna kung saan okay tumira. Sabi ni Jaisel Alba, may minention siyang pangalan ng senadora. Si Miss, kilala niya na. Ayaw niya na taasan ng sahod ng nurses yata dahil parang katulong lang, nakakaiyak ang mahal ng tuition fee. Salbahe ang senator na yan, mababa tingin sa nurse. Comment kayo kung kilala niyo kung sino yun. Sabi ni Mels, Sir, okay lang po ba na magpa-assign lang sa fast track cases, lalo na hindi po ako train masyado sa acute cases at rescue cases? Hindi ko lang po alam, siguro arrange nyo po yan with your nurse manager. Pero sa ER namin, naro-rotate kami. Fast track or sa amin tinatawag na care track o yung main ER, meron kaming psych hold, mga ganyan. So, sabi ni Sevola, good day sir, ano pag ginagawa if magbabayad na ng tax? Do you hire someone to work on it? Pwede naman po, kung hindi kaya kumpante gawin yung sarili niyong taxes, mag-ano na lang po kayo, mag-hire po kayo ng CPA. Meron po yung mga H&R Block, Jackson Hewitt, madami na po yan mga yan eh. Kung alam niyo yung ginagawa niyo, siguro pwede kayo mag-turbo tax, pwede nyo gawin yun. Siguro advisable na gawin yung sarili yung tax ko, siguro isa or 2 beses na kayo na gumamit ng CPA. So, yun. Kung willing kayo i-venture na gawin yung sarili yung taxes, madali naman sundan. Sabi ni Josephine de la Isla, what dream income nyo sa Pilipinas na feeling nyo hindi kayo mag-abroad? Yung sahod dito. Ganun dapat sahod natin doon. Hindi na tayo aalis. Sabi ni Rudy, pa-shoutout Boss Marv, yung misis ko si Nurse Princess. Pa-shoutout po kay Nurse Princess. Thank you po sa mga videos nyo, naka-inspire. More please, waiting po kami ng visa bulletin. Family po of 4 going to Michigan from Jeddah, KSA. So, shout out po sa inyo and shout out sa misis niya, si Nurse Princess. Ayun. And excited na akong makarating kayo dito sa US and umpisa ang buhay ng American living. May nagtatanong, hello po sir. Tanong ko lang, may Catholic Church po ba dyan? Salamat po. Yes po, meron. Ang dami nga, may Baptist, may Methodist, may Catholic. Marami dito mga Protestant na mga simbahan. Ito na naman tayo. Sabi ni, may nagtanong, hi sir, any feedback po about Andalusia, Alabama? So, hindi ko po alam talaga, hindi pa ako nakakapunta doon. Kung South man siya, hindi ka natalo kasi kung South man siya na Alabama, malapit na yun sa, sa Florida. So, malapit ang beach. So, sabi ng isa, si Poti, $30 a startup sa Andalusia, Alabama in ED. Is it livable po? No kid, only spouse.
3 years contract. Hope to hear your opinion, Sir Mark. Sa Alabama yung $30 per hour, parang ano na to yung starting na to ng mga new grad So, livable naman siya. Yun nga lang, saktuhan lang kayo niyan. Ang gagawin mo siguro, once per pay period, pick up ka OT. Or mas maigi sana kung yung spouse nyo, tulungan kayo mag-work din. So, yun. Hindi ko sinasabi na mamumulubi kayo nito. Saktuhan lang kayo nito. Pero kung magpipick up ka, may makakaipon ka. Gusto ko lang mention si Jennifer Corpus, no? Sabi niya na random daw na nag-play lang yung video ko. Watch it till the end. At nabigyan daw siya ng motivation para ituloy ang dream niya. Tuloy-tuloy na po yan. Wala na pong atrasan. We're not getting any younger. So, kung ano man nung pinaplano nyo sa buhay nyo, na feeling nyo ay ikagaganda ng pamumuhay nyo, ituloy nyo yan. Wala nang back out. Hi sir, ilang years na po kayo sa Alabama? As of this time, malapit na po kami mag 3 years. Sabi ni Berto, ask ko lang po, okay lang ba na international license ang gamit dyan? Kasi ganun ang case ko. Si Mrs. ang nurse, hindi pa siya biyasa mag-drive. Paano mag-apply ng international license dito sa Pinas? Okay nga po yan eh. Siguro punta po kayo sa AAP, Automobiles Association Philippines. So hanapin niyo po kung meron kayong ganyan sa lugar nyo at nag-arrange sila for international driver's permit. So hindi ko nga alam kung talagang in-honor dito yun, pero makakatulong talaga siya. So ayun guys, and thank you so much for watching, and see you guys sa susunod na video natin. And thank you talaga sa lahat ng mga nakaka-appreciate nitong mga tips natin, yung mga mga konting paano sa inyo para matulungan kayo kung ano bang merong buhay, ano bang meron dito sa Amerika, no? Para ma-prepare kayo. Kasi tulad nyo rin naman ako na curious din ako, wala akong mapagtanungan. May pinagtatanungan ako pero parang ang labo ng mga sagot nila, parang ayaw nila mag-share, di ba? Alam nyo. So, pa-thank you ko na to sa paano ko na lang to dahil pamahagi ko na to kasi sobrang blessed namin para alam niyo yun dito sa Amerika. Anihin namin ng lahat ng itong Amerika. So, sinishare namin sa inyo kasi umaapaw talaga ang blessings. So, yun. Thank you so much guys, and see you guys on our next video.